Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kanina, anong mga malinaw na naman na lumabas? Ang lumabas kanina, kung nung last week, 'di ba ang last week ang witness si Attorney Wamil. Auditor din 'yon ng confidential funds. Auditor din 'yon. Kaya lang nasimulan niya lang yung pag-audit ng mga confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Siya yung nagpasimula ng pag-audit. Umalis na siya, nalipat siya ng trabaho sa COA 2024. Ang pumalit sa kanya ito nang si attorney, hindi to attorney CPA ito, Shailene Del Campo. Ito na yung pumalit. At ito nang si COA Auditor Del Campo ang nag-issue ng mga notice of disallowances. Mga kabunyog, ang ibig sabihin ng notice of disallowances, notice of disallowances, alam nyo, ganito yan. Ito, ipaliwanag ko sa simpleng termino. Mga kabunyog, para mas maintindihan. Diba last week, si Attorney Wamil, CPA lawyer yon, ang naging present siya ni Attorney Kapunan, diniscuss nila yung joint circular ng COA ng iba pang ahensya tungkol sa confidential funds. Nakalagay doon ang mga guidelines tungkol sa paggamit ng confidential funds. Nakalagay doon ano yung allowable expenses. Ibig sabihin ng allowable, ito yung mga expenses na pinapayagan. Kumbaga, ang confidential funds yan. Kaya lang, ang iba kasi, ang mga DDS, ang sinasabi nila, pag confidential funds yan, hindi mo pwedeng sabihin kung saan mo ginamit. Hindi ganun yun. Lininaw na yan nung last week ni Attorney Wamil na ang confidential funds, pero public funds pa rin yan, pera pa rin yan ng bayan. Kaya mayroon pa rin guidelines yan. Hindi naman ibig sabihin na dahil confidential, hindi na pwedeng alamin kung saan ginastos. Hindi pwede yun. Kung pera yan ni Sara Duterte, okay. Private funds niya ay public funds pa rin yan. Kaya yan, nailinaw yan last week So, nilinaw din last week, ano yung mga expenses na allowed? Ibig sabihin, pwedeng gamitin ang confidential funds. Ano naman ang mga hindi? So, anong nangyari? Siyempre, nagamit na yung pera. Pagka nagamit na yung pera, confidential funds, magli-liquidate na sila. Liquidate, ibig sabihin kung saan talaga ginamit, saka yung mga ebidensya, patunay. Sinubmit ngayon sa COA. Yung testigo last time, si Attorney Wamil, marami siyang nakitang observation. Ang tawag doon, Audit Observation Memorandum. Kapag may mga nakita kang irregular, excessive, extravagant, anong gagawin mo? I-disallowed mo ba? Hindi. Hindi mo i-disallow. Maglalagay ka ng observation mo. Ang tawag doon, audit observation. At papadalhan mo ng memorandum yung opisina. Kaya si Attorney Wamil, nung inaudit niya, may nakita siyang mga irregularities, excessive, mga maling paggastos. So anong ginawa niya? Pinadalhan niya ng observation. Ang tawag doon, Audit Observation Memorandum. Ano pa lang yon? Una pa lang yon. Ngayon, pagka pinadalhan ka ng Audit Observation Memorandum, magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo. Kasi observation ito ay maraming nakitang observation si Wamil. Ay di ba last week lumabas, pinipilit sanang arigluhin si Wamil. Kinausap sana ni Zulaika sa Puwa, di ba? Nakipag-meeting si Zulaika at si Puwa. Kinukumbinsi sana si Attorney Wamil na wag naman silang padalhan ng Audit Observation Memorandum. Ang gawin na lang, query. Ibig sabihin, parang tanong. Parang nagtatanong lang si Attorney Wamil. Hinwag namang Audit Observation Memorandum. Hindi pumayag si Attorney Wamil. Kasi pag sinabi mong query, hindi observation yon, tanong yon. Hindi. Ang pinadala talaga ni Attorney Wamil, Audit Observation Memorandum. Grabe yun. Grabe yung pinadalang Audit Observation Memorandum. Bakit?
Ay last week nakita na natin yung mga Mary Grace Piatos, yung Rinan Piatos, yung Nova Santos, yung Andy Lim, Alejandro Pikit. Last week yon, last week. Oh. Kaya last week nakita na natin. So pinadalhan niya ng Audit Observation Memorandum. Ang problema, yung Audit Observation Memorandum, hindi pa rin na isaayos ng OBP at ng DepEd. Hindi. Anong ginawa? Pinadalhan na naman sila ng Notice of Suspension. Suspension. Hindi na naman nasaayos. Hindi na naman nasaayos. So ngayon, wala na. Nalipat na si Atty. Wamil. Ito nang pumalit si Sailin Del Campo. Ito na si Sailin Del Campo ang nagpadala ng ND. Ang tawag doon, Notice of Disallowance. Kaya tandaan natin yung pagkasunod-sunod mga kabunyog ha. Audit Observation Memorandum, Notice of Suspension, NS, at saka ang sunod, Notice of Disallowance, ND. Anong ibig sabihin ng Notice of Disallowance? Ang Notice of Disallowance, ini-inform ka na yung mga ginastusan mo ay irregular, excessive, extravagant. Ha? Ano yun? Irregular ang mga gastos mo. So, disallowed yung mga paggastos mo. Ngayon, yung mga disallowed na paggastos mo, ibalik mo yung pera. Yan ang ibig sabihin ng Notice of Disallowance. Ito ang nagpadala, itong testigo ngayon, si COA Auditor Del Campo, pinadalhan niya ng Notice of Disallowance. Ano yung Notice of Disallowance? Ano yung mga dinisallow niya? Ay nakita naman natin kanina. Bakit disallowed? Ibig sabihin, yung mga pinagkagastusan ng OBP ni Sara at sa DepEd, disallowed. Bakit? Ginastos yung confidential fund sa mga Christmas party. Ginastos sa mga pasasalamat. Ginastos sa mga TODA, meeting ng mga TODA. Pati yung oplan sakay ng OBP, ginamit din doon yung confidential funds. Hindi pwede yun. Kaya nga, disallowed. Imagine niyo Christmas parties, ilang Christmas. Tapos mga pasasalamat, mga Thanksgiving, mga meeting ng mga TODA, yung oplan sakay, ginamit. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kaya pinadalhan ng COA auditor na itong si Del Campo, pinadalhan ang OBP at DepEd ng Notice of Disallowance. Alam niyo kung magkano ang Notice of Disallowance? Sa 2022, ay na confidential fund, 73 million ang disallowed. Sa 2023 na confidential funds, 263 million. Disallowed yan. Ha? Ano yan mga kabunyog? Pati pala tree planting. Tama si Romel Mamanita. Tree planting, doon mga ginamit. Disallowed. Kaya nga, Notice of Disallowance. Ang ibig sabihin ng Notice of Disallowance, pinapaalam sa'yo na ang mga ginastusan mo ay yung mga hindi allowed na paggastusan. Kaya ang gawin mo, ibalik mo yung pera or else kakasuhan ka. Ibalik mo yung pera kasi disallowed yun. Yun ang ibig sabihin ng Notice of Disallowance. Kaya lang, hindi pa rin. Pero may 180 days pa. May 180 days pa ang opisina ng OBP at DepEd. Pwede pa nilang i-appeal sa Commissioner Proper. Commissioner Proper. Pwede pa yun. Pero yun na nga mga kabunyog, mga kabayan, bakit pa dinisallow? Ano ang iba pang rason? Ang iba pang rason, yung liquidation, hindi ka panipaniwala. Bakit hindi ka panipaniwala? Imagine niyo naman, Pia Piatos Lim, Ralph Josh Bacon, An Ong Pauco, ito nga, Ong Pauco, ang apelyido di ba ni Heart Evangelista, Ong Pauco. Tapos, An Ong Pauco, tapos Heart Santiago, o dito, nagpatawa na dito si Atty. Lorna Kapunan. Itong isa Heart Santiago, pangalan ni Heart. Yung isa naman, An Ong Pauco. Ong Pauco, apelyido ni Heart. Related ba ito sa asawa ng presiding judge? Ganun yung tanong. Tapos Fiona Villegas, Fiona si Sara. Beth Revilla, Senador Revilla. Clarice Hontiveros, Jose Jokno Jr., Dayan Mapol Lapid, John A. Lapid Jr. Ay, grabe mga kabunyog.
Tapos si Chis Escudero, macho in queso. Ha? Tapos, sino pa ba? Denise Tanya Escudero, Christine Applegate Estrada. Mga kabunyog, ang linaw-linaw, linuloko tayo. Pinagluloko tayo ng opisina ng Vice President at ni ng DepEd. Ganito ba yung liquidation? Tapos sabi nga, mukhang magluluto ito mag-ano ito ng fruit salad eh. Bakit? Mayroong macho queso, mayroong Sala Kasim, mayroon ding J Kamote, mayroong Maggie Mango, Conor Adrian Contis. Oh, yan. Ay mga kabunyog, mga kabayan, grabe ito. Talagang pinagluloko tayo. Malinaw naman dito, makikita mo na lukuhan ang ginawa. Lukuhan talaga. Ha? Lukuhan. Ha? Imagine ninyo, lahat ng senador kasama doon sa recipients o tumanggap ng confidential funds. Ha? Lapid, Hontiveros, Revilla, Estrada, nandun. Ay grabe mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang malinaw dito, ang isang bagay na malinaw dito, talagang pinagluluko ang taong bayan. Wala. Talagang binulsa yan. Binulsa yan, mga kabunyog, mga kababayan. Saan mo makikita na grabe yung pambubudol sa taong bayan? Unang-una yung mga pinagkagastusan, hindi naman dapat doon. Tree planting, Christmas party, salamat. Tapos yung mga liquidation ng mga binigyan, ng mga tumanggap, ano namang klaseng mga pangalan yun? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.